Ang tunay na lalaki ay hindi yung walang takot. Ang tunay na lalaki ay ang nakatayo pa rin kahit takot na takot. Isipin mo ito, nagpadala ka ng mensahe. Isang simpleng kumusta, tapos hinintay mo. Isang oras, 2 oras, kinabukasan. Wala, walang sagot. Nakita mo pang nag-online siya. Nag-post pa nga ng kwento sa kanyang buhay. Pero ang mensahe mo, parang hindi niya nakita. Parang hindi ka umiiral. At doon nagsimula ang gulo sa isip mo. Bakit hindi siya nagre-reply? May nagawa ba akong mali? Baka busy lang siya. Oo, busy lang siguro. Pero alam mo sa kaibuturan ng iyong puso, hindi siya busy. Pinipili lang niyang hindi ka pansinin. Masakit, hindi ba? Parang binuhusan ka ng malamig na tubig sa gitna ng ulan. Parang sinuntok ka sa tiyan ng hindi mo inaasahan. At ang pinakamahirap sa lahat, hindi mo maintindihan kung bakit. Dahil kung tutuusin, mabait ka naman. Binigyan mo siya ng atensyon. Pinahalagahan mo siya. Pinakita mo kung gaano mo siya kamahal. Ginawa mo ang lahat ng sinasabi nilang dapat gawin. Naging matapat, naging tapat, naging presente. Pero bakit parang mas lumalayo siya sa tuwing lumalapit ka? Bakit parang nawawalan siya ng interes sa tuwing ipinapakita mo ang iyong interes? Kung nararamdaman mo ito ngayon, kung nakatayo ka sa harap ng telepono mo at nagtatanong kung bakit hindi ka pinapansin ng babaeng gusto mo, makinig ka ng mabuti. Dahil ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay magbabago sa lahat ng alam mo tungkol sa pag-ibig, atraksyon, at kung paano dapat ituring ng isang lalaki ang kanyang sarili. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng isip. Hindi ito tungkol sa pagmamanipula. Ito ay tungkol sa isang sinaunang karunungan na ilang libong taon nang nagtuturo sa mga lalaki kung paano mabuhay ng may dignidad, kahit sa harap ng pagtanggi. Ang karunungang ito ay nagmula sa mga Stoiko, at ngayon ituturo ko sa iyo kung paano gagamitin ang kanilang mga aral para harapin ang pinakamasakit na karanasan sa pag-ibig, ang hindi pagpansin. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan mo ito. Ang layunin natin dito ay hindi para gawing pabor sa iyo ang babae, hindi para pagsisihan niya ang kanyang ginawa, hindi para magmakaawa siya na bumalik ka. Ang layunin natin ay mas malaki kaysa roon. Ang layunin natin ay ikaw, ang iyong halaga, ang iyong kapayapaan, ang iyong pagiging lalaki. Dahil kapag naintindihan mo na kung sino ka talaga, ang tanong na, bakit hindi niya ako pinapansin ay magiging, bakit ko ba siya hinahayaang kontrolin ang aking kapayapaan? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Simulan na natin. Maraming lalaki ang nahuhulog sa bitag na ito. Nakakita sila ng babae, nagustuhan nila. At dahil sa tindi ng kanilang paghanga, ginawa nila ang isang bagay na akala nila ay tama. Ibinuhos nila ang lahat ng kanilang atensyon. Araw-araw na mensahe. Magandang umaga, magandang gabi. Kumain ka na ba? Ingat ka palagi, nandito lang ako para sa iyo. Sa simula mukhang gumagana. Nagre-reply ang babae. Minsan nakangiti pa ang kanyang mga sagot. Minsan nagpapadala rin siya ng mensahe. At dahil dito, akala ng lalaki na nasa tamang landas siya. Pero hindi niya napansin ang pagbabago. Dahan-dahan dumadalang ang mga sagot. Ang dating mahahabang mensahe ay nagiging isang salita lang. Oo. Sige. Haha. Minsan emosyon lang. Minsan wala na talaga. At dito nagsisimula ang problema. Dahil sa halip na huminto at magtanong kung bakit, ang lalaki ay mas lalong nagpupumilit. Mas maraming mensahe, mas maraming tawag, mas maraming pagpapakita ng pagmamahal. Baka kailangan ko lang ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sabi niya sa sarili. Baka kung makita niya ang aking pagsisikap, magbabago ang kanyang isip. Pero ang hindi niya naiintindihan, ang sobrang pagbibigay ay hindi nakakatawag ng atensyon. Ang sobrang pagbibigay ay nakakatakot. Hindi dahil masama ang pagmamahal, kundi dahil ang pagmamahal na walang hangganan, walang pakundangan, walang pagpapahalaga sa sarili. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na hindi nakakaakit. Kawalan ng halaga sa sarili. Isipin mo ito sa ibang paraan. Kung ikaw ay isang mamimili at may 2 tindahan sa harap mo. Ang una, binubuksan lang ang pinto kapag may espesyal na okasyon. Mahirap makapasok. Kailangan mong maghintay, mag-apply, at patunayan na karapat-dapat ka. Ang pangalawa, laging bukas. Sinusundan ka pa ng tindera. Kuya, bilhin mo na. Kuya,
Tingnan mo ito. Kuya, maganda ito sa'yo. Alin ang mas may halaga sa paningin mo? Siyempre ang una, hindi dahil mas maganda ang mga produkto roon, kundi dahil ang kahirapan ng pagkuha ay nagpapataas ng halaga sa ating isipan, ganito rin sa atraksyon. Kapag ibinibigay mo ang iyong sarili ng walang kondisyon, ng walang hamon, ng walang kahit anong dapat pagsikapan, ang mensahe na natatanggap ng kabilang tao ay simple. Hindi ako ganoon kahalaga. Madali lang akong makuha. Madali lang akong iwanan. At sino ba ang gustong makasama ng taong hindi nagpapahalaga sa kanyang sarili? Dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Akala nila ang susi sa puso ng babae ay ang pagpapakita ng walang hangganang pagmamahal. Pero ang totoo, ang susi ay ang pagpapakita ng halaga. At ang halaga ay nagmumula sa limitasyon. Ang ginto ay mahalaga dahil bihira ito. Ang brilyante ay mahalaga dahil mahirap hukayin. At ikaw ay mahalaga kapag hindi ka madaling makuha. Hindi ito paglalaro, hindi ito pagmamanipula. Ito ay simpleng katotohanan ng kalikasan, pero narito ang mas malalim na problema. Ang karamihan ng lalaki na nagbibigay ng sobrang atensyon ay hindi ginagawa ito dahil sa pagmamahal. Ginagawa nila ito dahil sa takot. Takot na baka hindi sila magustuhan. Takot na baka maiwan sila. Takot na baka hindi sila sapat. At ang takot na ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi sila pinapansin. Dahil kapag kumilos ka mula sa takot, nararamdaman ito ng mga tao. Hindi man nila maintindihan kung bakit, pero nararamdaman nila na may mali. Nararamdaman nila na ang iyong pagmamahal ay hindi nagmumula sa lakas, kundi sa kahinaan. At walang gustong makasama ng isang taong kumakapit mula sa kahinaan. Si Epictetus, isa sa mga pinakatanyag na guro ng Stoikismo, ay may sinabi tungkol dito, ang mga bagay na nasa labas ng ating kontrol ay hindi dapat maging dahilan ng ating pagkabalisa. Ang pagtugon ng babae sa iyo, ito ay nasa labas ng iyong kontrol. Ang kanyang pagpili na sumagot o hindi, ito ay nasa labas ng iyong kontrol. Ang kanyang desisyon na magustuhan ka o hindi, ito ay nasa labas ng iyong kontrol. Pero ang iyong reaksyon, ang iyong kapayapaan, ang iyong paningin sa iyong sarili, ito ay nasa iyong mga kamay. At dito nagsisimula ang pagbabago. Ngayon, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung gaano kalalim ang sugat na ito. Dahil ang hindi pagpansin ay hindi lang basta masakit. Ito ay nakakasira. Kapag hindi ka pinapansin ng taong gusto mo, ang nangyayari sa iyong isip ay mas masama kaysa sa simpleng lungkot. Una, nagsisimula ang pagdududa sa sarili. Bakit hindi niya ako pinapansin? May mali ba sa akin? Hindi ba ako gwapo? Hindi ba ako interesante? Hindi ba ako sapat? Ang mga tanong na ito ay umiikot sa iyong isip tulad ng isang alon na hindi tumitigil. Gabi-gabi habang nakahiga ka sa iyong kama, naririnig mo ang boses na ito na nagtatanong, ano ang mali sa akin? At dito nagsisimula ang unang kasinungalingan. Nagsisimula kang maniwala na may problema sa iyo, na hindi ka karapat-dapat, na kung iba ka lang, mas gwapo, mas mayaman, mas nakakatawa, magiging iba ang lahat. Pero hindi ito totoo. Ang hindi pagpansin ay hindi patunay ng iyong kakulangan. Ito ay simpleng patunay na ang dalawang tao ay hindi nagkakatugma at iyon ay normal. Iyon ay bahagi ng buhay. Pero ang iyong isip ay hindi nakakaintindi nito. Ang iyong isip ay gumagawa ng mga kwento ng pagtanggi, ng hindi pagiging sapat, ng pagiging walang halaga. At ang mga kwentong ito ay nagiging mas totoo kaysa sa katotohanan mismo. Pangalawa, nagsisimula ang obsesyon. Hindi ka na makatulog nang hindi nag-iisip sa kanya. Hindi ka na makakain nang hindi naghihintay ng mensahe. Hindi ka na makagawa ng ibang bagay dahil ang isip mo ay nakakulong sa isang tanong. Kailan siya magre-reply? Ang telepono mo ay nagiging tulad ng isang bilangguan. Tuwing titingnan mo ito at walang mensahe, parang sinusuntok ka ulit. Tuwing may notification at hindi galing sa kanya, parang binibigyan ka ng maling pag-asa. At ang pinakamalala, hindi mo na nakikita ang iyong sarili ng hiwalay sa kanya. Ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa kanyang sagot. Ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa kanyang atensyon. Ang iyong halaga ay nakasalalay sa kanyang pagkilala. Hindi ka na isang buo na tao. Ikaw ay nagiging isang alipin ng kanyang desisyon. Si Marcus Aurelius, ang pilosopong emperador ng Roma, ay nagsulat, nakakasira sa iyong kaluluwa ang pagiging alipin ng mga bagay na hindi mo kontrolado. At iyon mismo ang nangyayari sa iyo kapag hinayaan mong ang hindi pagpansin ng isang tao ay kontrolin ang iyong buhay. Pangatlo, nagsisimula ang desperasyon. Dahil sa tindi ng sakit,
Nagsisimula kang gumawa ng mga bagay na hindi mo gagawin kung malinaw ang iyong isip. Nagpapadala ka ng sunod-sunod na mensahe. Uy, baka hindi mo nakita yung message ko. Kumusta? Nandito lang ako ha. Miss na kita? Naghahanap ka ng dahilan para makita siya. Pumupunta ka sa mga lugar na alam mong pupuntahan niya. Nagtatanong ka sa mga kaibigan niya tungkol sa kanya. At sa bawat desperadong aksyon mas lalong lumalayo siya. Hindi dahil masama ka, kundi dahil ang desperasyon ay ang pinakahindi nakakakit na katangian ng isang tao. Ang desperasyon ay sumisigaw ng kahinaan, ng kakulangan, ng kawalan ng kontrol sa sarili. At walang tao, lalaki man o babae, ang naakit sa kahinaan. Pang-apat, nagsisimula ang galit. Pagkatapos ng lungkot at desperasyon darating ang galit. Bakit ganito siya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, wala man lang siyang pasasalamat, wala man lang siyang respeto, nagsisimula kang magalit sa kanya, sa sitwasyon, sa iyong sarili. Nagsisimula kang mag-isip ng mga paraan para saktan siya tulad ng pagsakit niya sa iyo. Baka kung makita niya akong masaya kasama ng iba, magseselos siya. Baka kung hindi ko na siya pansinin, magmamakaawa siya. Baka kung ipakita ko sa kanya kung ano ang naiwala niya, magsisisi siya. Pero ang galit na ito ay hindi solusyon. Ito ay isa pang bilangguan. Dahil kapag ang iyong mga aksyon ay ginagabayan ng pagnanais na saktan ang iba o patunayan ang iyong sarili sa kanila, ikaw pa rin ang alipin. Ikaw pa rin ang kontrolado. Ikaw pa rin ang nakasalalay sa kanyang reaksyon. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagganti. Ang tunay na kalayaan ay ang hindi na pagkagusto kung ano ang iniisip niya. At dito tayo napupunta sa pinakamasakit na bahagi. Ang siklo, lungkot, desperasyon, galit, pagbabalik sa lungkot. Ito ay umiikot at umiikot, tulad ng isang gulong na walang patutunguhan. At sa bawat pag-ikot, nawawalan ka ng bahagi ng iyong sarili. Nawawala ang iyong kapayapaan. Nawawala ang iyong pokus. Nawawala ang iyong paniniwala sa iyong sarili. At ang pinakamalungkot sa lahat, ang babae na hindi ka pinapansin, malamang hindi niya alam ang lahat ng ito. Malamang hindi niya naiisip ang sakit na nararamdaman mo. Malamang nakalimutan na niya ang mensahe na nagpadala ka. Pero ikaw ay namamatay sa loob. At iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi galing sa kanya. Ang sakit ay galing sa iyo, sa iyong pagpili na bigyan siya ng kapangyarihang saktan ka. Si Seneca, isa pang dakilang stoiko, ay nagsulat, hindi tayo nasasaktan ng mga bagay mismo kundi ng ating paghuhusga sa mga bagay na iyon. Ang hindi niya pagpansin sa iyo ay isang katotohanan lang. Isang simpleng pangyayari. Walang kulay, walang kahulugan, walang kapangyarihan. Pero ang iyong isip ang nagbigay ng kulay, ng kahulugan, ng kapangyarihan. Ang iyong isip ang nagsabi na ang hindi niya pagpansin ay nangangahulugang hindi ka sapat. Ang iyong isip ang nagsabi na ang kanyang katahimikan ay nangangahulugang walang halaga ka. Ang iyong isip ang nagsabi na ang kanyang pagtanggi ay nangangahulugang wala kang karapatan sa pagmamahal. Pero lahat ng ito ay mga kwento lang. Mga kwento na ikaw mismo ang sumulat. At kung ikaw ang sumulat, ikaw din ang may kapangyarihang baguhin ang kwento. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang paraan ng mga stoiko. Hindi ito tungkol sa pagpapatay ng iyong emosyon. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na hindi ka nasasaktan. Ang stoikismo ay hindi tungkol sa pagiging walang pakiramdam. Ang stoikismo ay tungkol sa pagpili ng iyong reaksyon. Tungkol sa paghahari sa iyong sarili. Tungkol sa pagiging malaya sa loob, kahit kailanman. At narito ang mga konkretong hakbang na gagawin mo. Unang hakbang, tanggapin ang hindi mo kontrolado. Ito ang pundasyon ng lahat. Ang babae na gusto mo, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang mga desisyon, lahat ng ito ay nasa labas ng iyong kontrol. Hindi mo siya mapipilitang magustuhan ka. Hindi mo siya mapipilitang pansinin ka. Hindi mo siya mapipilitang mahalin ka. At ang patuloy na pagsubok na kontrolin ang hindi mo kontrolado, ito ang ugat ng lahat ng iyong paghihirap. Si Epictetus ay nagturo, mayroong mga bagay na nasa ating kapangyarihan at mayroong mga bagay na wala. Nasa ating kapangyarihan ang ating mga opinyon, ating mga hilig, ating mga pagnanasa, at ating mga pag-iwas. Sa madaling salita, lahat ng ating sariling gawa. Wala sa ating kapangyarihan ang ating katawan, ating ari-arian, ating reputasyon, at ating posisyon. Sa madaling salita, lahat ng hindi ating sariling gawa. Ang kanyang tugon sa iyo ay hindi mo gawa. Ang kanyang pagtingin sa iyo ay hindi mo gawa.
Ang kanyang pagmamahal o kawalan nito ay hindi mo gawa. Pero ang iyong karakter, ang iyong kapayapaan, ang iyong pagtingin sa iyong sarili, iyon ay ikaw. Iyon ay nasa iyong mga kamay. Iyon ay ang tanging bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kaya ngayon huminga ka ng malalim at sabihin mo sa iyong sarili, hindi ko kontrolado kung ano ang gagawin niya. Kontrolado ko lang kung ano ang gagawin ko. Ulitin mo ito hanggang maniwala ka. Pangalawang hakbang, itigil ang pagtakbo. Ito ang pinakamahirap na hakbang. Pero ito rin ang pinakamahalaga. Itigil mo ang pagtakbo sa kanya. Hindi na magpapadala ng mensahe. Hindi na maghahanap ng dahilan para makita siya. Hindi na magtatanong sa mga kaibigan niya. Hindi na titingin sa kanyang mga larawan. Hindi na maghihintay ng kanyang sagot. Itigil mo lahat. Hindi ito paglalaro. Hindi ito taktika para makuha siya. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa iyong sarili. Dahil isipin mo ito. Kung ang isang tao ay hindi sumasagot sa iyo, ano ang sinasabi nito? Sinasabi nito na sa ngayon, sa sandaling ito, hindi kanya pinipili. At iyon ay masakit, pero iyon din ay malinaw. Hindi mo kailangang hulaan. Hindi mo kailangang mag-isip ng mga dahilan. Hindi mo kailangang gumawa ng mga paliwanag para sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang sagot. At ang tamang tugon sa pagtanggi ay hindi ang pagpupumilit. Ang tamang tugon ay ang pag-alis. Hindi dahil galit ka, hindi dahil gusto mong gumante, kundi dahil nagpapahalaga ka sa iyong sarili ng sapat para hindi ka magmakaawa ng atensyon na hindi ibinibigay ng malaya. Si Marcus Aurelius ay nagsulat, "Huwag kang kumilos na parang mabubuhay ka ng 1,000 taon. Ang kamatayan ay nakabitin sa ibabaw mo. Habang nabubuhay ka, habang nasa iyong kapangyarihan, maging mabuti. Ang buhay ay maikli, ang oras ay mahalaga. At ang bawat segundo na ginugugol mo sa pagtakbo sa taong hindi tumitingin sa iyo ay isang segundo na kinukuha mo mula sa iyong sarili. Kaya itigil mo ang pagtakbo. At simulan mong lumakad palayo hindi mula sa kanya, kundi patungo sa iyong sarili. Ikatlong hakbang, bumalik sa iyong buhay. Narito ang lihim na hindi alam ng karamihan. Ang pinakamatinding atraksyon ay nagmumula sa taong may sariling buhay. Hindi ang taong nag-aabang sa mensahe. Hindi ang taong walang ginawa kundi mag-isip sa iyo, kundi ang taong may mga pangarap, may mga layunin, may mga bagay na mas malaki kaysa sa pag-ibig. Kaya ngayon tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mga bagay na mahalaga sa akin bukod sa kanya? Baka may pangarap kang hindi mo pa sinisimulan, baka may kasanayan na gusto mong matutunan, baka may mga kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, baka may mga proyekto na hinintay mo ang tamang panahon. Ang tamang panahon ay ngayon, bumalik ka sa gym. Bumalik ka sa iyong mga libro, bumalik ka sa iyong mga hilig, bumalik ka sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kahulugan bago ka siya nakilala, dahil narito ang katotohanan. Bago siya dumating sa iyong buhay, nabubuhay ka na. May mga araw na masaya ka kahit wala siya. May mga gabi na mapayapa ka kahit hindi mo siya kilala. Ang pagdating niya ay hindi nagbigay sa iyo ng buhay. Ang pag-alis niya ay hindi dapat mag-alis ng iyong buhay. At kapag nakabalik ka na sa iyong sariling buhay, kapag nagkaroon ka na ulit ng mga bagay na mahalaga, mga bagay na nakakatuwang gawin, mga bagay na nagbibigay sa iyo ng direksyon, mangyayari ang isang kahangahangang bagay. Hindi ka na maghahanap ng kanyang atensyon. Hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil naaalala mo na kung sino ka bago siya. Ay ikaapat na hakbang, unawain ang tunay na atraksyon. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa atraksyon. Dahil maraming lalaki ang may maling paniniwala tungkol dito, akala nila ang atraksyon ay tungkol sa pagiging gwapo, o mayaman, o matalino, o nakakatawa, pero ang mga ito ay mga bahagi lang, hindi ang buong larawan. Ang tunay na atraksyon, ang atraksyon na tumatagal na lumalalim na hindi madaling mamatay, ito ay nagmumula sa isang bagay na mas malalim, presensya ng sarili. Ito ang lalaking nakatayo sa gitna ng kwarto at alam niya kung sino siya. Hindi niya kailangan ng pagsang-ayon ng iba para maramdamang may halaga siya. Hindi niya kailangan ng pagmamahal ng iba para maramdamang karapat-dapat siya. Siya ay buo sa kanyang sarili. At ang ganitong lalaki, ito ang lalaki na nakakaakit, hindi dahil mayabang siya, hindi dahil suplado siya, kundi dahil ang kanyang kapayapaan ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. Kapag nakita ng isang babae ang lalaking ito, may nangyayaring kakaiba. May nararamdaman siyang hindi niya kayang ipaliwanag. May hatak na hindi niya maintindihan. Dahil sa mundo ng mga lalaking desperado para sa atensyon,
Ang lalaking hindi nangangailangan ng atensyon ay nag-iisa. At ngayon, pag-isipan mo ito. Ano ang itsura ng lalaking may presensya ng sarili? Hindi siya nagpapadala ng sunod-sunod na mensahe kapag walang sagot. Hindi siya naghahanap ng dahilan para makita ang babae. Hindi siya nagpapakita ng desperasyon o pangangailangan. Sa halip siya ay mapayapa. Siya ay nakasentro. Siya ay komportable sa kanyang sarili. Kasama man niya ang babae o hindi. Ito ang lalaking gusto mong maging. Hindi para makuha siya, kundi para sa iyo mismo. Ikalimang hakbang. Baguhin ang iyong pananaw sa pagtanggi. Narito ang isa pang malalim na aral ng stoikismo. At pagtanggi ay hindi pagkatalo. Ang pagtanggi ay impormasyon. Kapag hindi ka pinapansin ng isang babae, hindi nito sinasabi na may mali sa iyo. Sinasabi nito na hindi kayo magkatugma, at iyon ay mabuting bagay na malaman. Isipin mo kung nagpatuloy ka, kung nagmakaawa ka at pumayag siya, kung nagpumilit ka at sumang-ayon siya dahil sa pressure. Ano ba ang magiging resulta? Isang relasyon na hindi balanse. Isang relasyon kung saan ikaw ay laging nagbibigay at siya ay laging tumatanggap. Isang relasyon kung saan ikaw ay laging natatakot na baka umalis siya at siya ay laging may kapangyarihan. Iyon ba ang gusto mo? Siyempre hindi. Kaya ang kanyang pagtanggi, kahit masakit sa ngayon, ay nagliligtas sa iyo mula sa isang masamang kinabukasan. Si Seneca ay nagsulat, ang mga bagay na tila masamang pangyayari ay kadalasang mga pagkakataon na nagkakalat ng mga biyaya. Ang pagtanggi na ito ay isang biyaya. Nagbigay ito sa iyo ng impormasyon na kailangan mo. Nagbigay ito sa iyo ng pagkakataon na maghanap ng tamang tao. Nagbigay ito sa iyo ng panahon para ayusin ang iyong sarili. Kaya sa halip na itanong ang, bakit hindi niya ako pinapansin? Itanong mo ang, para kanino ako pinipigilan? Baka may mas maganda pang naghihintay. Baka may mas tamang tao na darating. Baka ang pagtanggi na ito ay ang daan patungo sa isang bagay na mas maganda. Hindi mo alam ang kinabukasan. Pero maaari kang magtiwala na ang buhay ay may mga plano na hindi mo pa nakikita. Ika-6 na hakbang. Alagaan ang iyong sarili. Ito ang madalas na nakakalimutan ng mga lalaki. Sa lakas ng pagnanais na maging karapat-dapat sa mata ng iba, nakakalimutan nilang alagaan ang kanilang sarili. Pero pakinggan mo ito. Hindi ka makakapagmahal ng maayos kung hindi mo mahal ang iyong sarili. Hindi ka makakapagbigay ng maayos kung walang laman ang iyong sisidlan. Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Paano ko alagaan ang aking sarili? Kumakain ba ako ng maayos? Natutulog ba ako ng sapat? Nag-i-ehersisyo ba ako? May mga bagay ba akong ginagawa para sa aking kasiyahan? Hindi para sa pagsang-ayon ng iba? Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kahambugan. Ito ay pangangailangan. Dahil kapag malusog ka, katawan, isip at kaluluwa, nagkakaroon ka ng kakayahang harapin ang anumang hamon na darating. Kabilang na ang pagtanggi. Ang lalaking alagado ay hindi madaling masira. Ang lalaking malakas ay hindi madaling tumba. At ang kalakasan na ito ay hindi tungkol sa mga kalamnan. Ito ay tungkol sa pundasyon. Pundasyon ng kalusugan, ng kapayapaan, ng pagpapahalaga sa sarili. Kaya simulan mo ngayon. Uminom ng tubig, matulog ng maaga, bumangon ng maaga, mag-ehersisyo, kumain ng tama. Gawin mo ang mga simpleng bagay na nagpapalakas sa iyo. Dahil kapag malakas ka, wala nang pagtanggi na makakabasag sa iyo. Ika-7 hakbang. Maghintay ng walang inaasahan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa paghihintay. Dahil pagkatapos mong gawin ang lahat ng ito, pagkatapos mong itigil ang pagtakbo, bumalik sa iyong buhay, at alagaan ang iyong sarili, maaaring magtanong ka, at saka ano, babalik ba siya? At narito ang sagot ng Stoiko, hindi mahalaga. Hindi mahalaga kung babalik siya o hindi. Hindi mahalaga kung magbabago ang isip niya o hindi. Hindi mahalaga kung makikita niya ang pagbabago sa iyo o hindi. Dahil ang lahat ng ito ay nasa labas ng iyong kontrol. Ang nasa kontrol mo ay ang iyong paglalakbay, ang iyong paglago, ang iyong pagbabago. At kung gawin mo ang mga ito para sa tamang dahilan, hindi para makuha siya, kundi para sa iyong sarili, magiging malaya ka anuman ang mangyari. Si Marcus Aurelius ay nagsulat, gawin mo ang dapat mong gawin. Ang lahat ng iba pa ay hindi mo kontrol. Gawin mo ang dapat mong gawin. Alagaan mo ang iyong sarili. Buuin mo ang iyong buhay. Maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. At saka, maghintay ka pero maghintay ka ng walang inaasahan. Hindi ka naghihintay na bumalik siya. Naghihintay ka sa kung ano ang ibibigay ng buhay sa iyo at handang tanggapin ito, ano man iyon.
Ito ang tunay na kalayaan. Ang kakayahang maghintay ng walang pagkaalipin sa resulta. Ikawalong hakbang. Tanggapin ang posibilidad ng pagkawala. Ito ang huling hakbang at ang pinakamahalaga. Tanggapin mo na maaaring hindi na siya bumalik. Tanggapin mo na maaaring tapos na ang inyong kwento. Tanggapin mo na ang pagkakataon na gusto mo ay maaaring hindi na dumating. Hindi ito pesimismo. Ito ay katotohanan. Dahil ang buhay ay hindi garantisado, ang pagmamahal ay hindi garantisado, ang mga tao ay dumarating at umaalis, at walang sino man ang may karapatan sa presensya ng iba. Pero narito ang kagandahan ng pagtanggap. Kapag tinanggap mo na ang pagkawala, wala ka nang ikakatakot. Wala na kang ikakatakot sa kanyang pagtanggi. Dahil tinanggap mo na ito, wala na kang ikakatakot sa kanyang pag-alis dahil tinanggap mo na ito. Wala na kang ikakatakot sa pagiging mag-isa dahil natutunan mo nang yakapin ito. At kapag wala ka ng takot, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan sa kanya, kundi kapangyarihan sa iyong sarili. Kapangyarihan na lumakad palayo ng may dignidad. Kapangyarihan na tanggapin ang sakit ng hindi nasisira. Kapangyarihan na magpatuloy sa buhay kahit masakit. Si Seneca ay nagsulat, ang taong natutong mamatay ay natutong maging malaya. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang pangaalipin. Kapag tinanggap mo na ang pinakamasamang maaaring mangyari ang pagkawala-wala nang makakapigil sa iyo, wala nang makakakontrol sa iyo, wala nang makakagapos sa iyo, ikaw ay malaya. Ngayon pagsamahin natin ng lahat, isipin mo ang isang lalaki na ginawa ang lahat ng ito. Tinanggap niya ang hindi niya kontrolado. Itinigil niya ang pagtakbo sa babaeng hindi siya pinapansin. Bumalik siya sa kanyang sariling buhay, sa kanyang mga pangarap, kanyang mga layunin, kanyang mga hilig. Hindi na siya nagpapadala ng desperadong mensahe. Hindi na siya naghihintay ng sagot na maaring hindi na dumating. Hindi na siya nabubuhay para sa pagsangayon ng iba. Sa halip siya ay nakasentro. Siya ay mapayapa. Siya ay buo sa kanyang sarili. At alam mo ang nakakatawa? Ito mismo ang lalaki na nakakaakit. Hindi dahil may taktika siya. Hindi dahil may laro siya. Kundi dahil ang kanyang kapayapaan ay tunay, ang kanyang kalakasan ay hindi peke, ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa pagkilala ng iba. Siya ay lalaki, hindi dahil may babae siyang kasama, kundi dahil may sarili siyang tinatayuan. At kung bumalik man ang babae, kung makita niya ang pagbabago at magustuhan niya ito, mabuti. Pero kung hindi, mabuti rin, dahil ang lalaking ito ay hindi nakasalalay sa kanya para sa kanyang kaligayahan. Ang lalaking ito ay nakakahanap ng kaligayahan sa loob, hindi sa labas. Ito ang aral ng mga Stoiko. Hindi tungkol sa pagiging manhid. Hindi tungkol sa pagiging malamig. Kundi tungkol sa pagiging malakas sa loob, kahit mahina sa labas. At ngayon tanungin mo ang iyong sarili. Handa ka na bang maging ganitong lalaki? Handa ka na bang itigil ang pagtakbo sa mga taong hindi tumitingin sa iyo? Handa ka na bang buuin ang iyong buhay para sa iyong sarili? Hindi para sa pagsang-ayon ng iba? Handa ka na bang maging malaya, tunay na malaya sa mga taong pinili kang iwanan? Kung oo ang sagot mo, nagsisimula na ang iyong paglalakbay. At ito ay isang paglalakbay na hindi madali, pero isang paglalakbay na sulit. Bago tayo magwakas, may isang huling katotohanan na kailangan mong marinig. Ang babae na hindi ka pinapansin ngayon, siya ay isang tao rin. May mga takot siya, may mga pangamba siya, may mga dahilan siya na maaaring hindi mo maintindihan. Maaaring hindi kanya pinapansin dahil may ibang problema siya. Maaaring may nangyari sa kanyang buhay na hindi mo alam. Maaaring hindi pa siya handa para sa anumang bagay, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanyang sarili. Hindi ito nagbabago ng iyong dapat gawin. Hindi ka pa rin dapat tumakbo sa kanya. Hindi ka pa rin dapat magmakaawa ng atensyon. Pero ito ay nagpapaalala sa iyo na ang mundo ay hindi umiikot sa iyo. Ang kanyang desisyon na hindi ka pansinin ay hindi personal na atake sa iyo. Ito ay simpleng desisyon niya. At tulad ng iyong mga desisyon, ito ay galing sa kanyang sariling buhay, sariling sitwasyon, sariling mga dahilan. Kaya habang inaayos mo ang iyong sarili, habang binubuo mo ang iyong buhay, huwag kang magalit sa kanya. Huwag kang maghiganti. Huwag kang umasa na magdusa siya. Sa halip, magpasalamat ka. Magpasalamat ka dahil binigyan ka niya ng pagkakataong lumago. Dahil ipinakita niya sa iyo kung ano ang kailangan mong ayusin sa iyong sarili. Dahil sa pamamagitan ng kanyang pagtanggi, natagpuan mo ang daan pabalik sa iyong sarili. Ito ay hindi madaling gawin. Ang magpasalamat sa gitna ng sakit ay isa sa pinakamahirap na bagay, pero ito rin ang isa sa pinakamalakas. Dahil kapag nagawa mo itong magpasalamat sa gitna ng pagtanggi,
Wala nang anumang bagay ang makakabasag sa iyo. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka. Seryoso ka sa pagbabago. Seryoso ka sa paglago. Seryoso ka sa pagiging